magandang araw sa atin lahat. Mga kababayan, may bago na namang naging pahayag itong si Senator Marcolita patungkol po sa mga palabas at drama propaganda ng mga alipores ni Martin Romualdez. Kagaya nitong si Congressman Adjo, no? Na sinasabi niya, mga kababayan, hindi na daw po kailangan palitan si Martin Romualdez as a House Speaker. No, marami ngayon ang sinasabing pwede daw po si Congressman Pulong, pwede rin daw po itong si Toby Chanco at marami pa ang posibleng papalit dito kay Martin Romualdez dahil si Martin Romualdez nga po ang isa sa sinisisi nitong alyansa kung bakit sila natalo. Ay isang tinuturo ni Congressman Toby Chanco ay tungkol sa impeachment ni Vice President Sara, kaya lagapak nilampaso po ang alyansa. At sabi nga nila, no, nitong mga tauhan ni Martin Romualdez na ngayon ay umabot na daw po sila ng 84. Wow, no? Marami po ang tanong kasi dyan, magkanong dahilan kung bakit nila ipinaglalaban itong si Martin Romualdez. Ang sabi po, na I think si Garin nata, kung hindi ako nagkamali, sabi niya, wala daw po silang natatanggap sa pagpirma ng impeachment kay Vice President Sara at kung sila po daw ay sumusuporta kay Martin Romualdez dahil daw po maganda po yung ginawa ni Martin Romualdez at na-deliver daw po yung mga legislative agenda ni Bongbong Marcos. Okay, kung wala talaga, wala naman po talagang magnanakaw na umaamin at lalong pagtakpan nyo talaga dahil yan po ang bumubuhay sa kanila. No, mga kababayan, ang kawawa po is yung taong bayan na umaasa sa serbisyong panggobyerno pero ang napupunta po ang pera ng gobyerno ay sa mga piling politiko lamang. So sila-sila lamang, no, pinaghati-hatian nila ang pera ng gobyerno para lang po, mga kababayan po natin, mapanatili sa poder itong si Martin Romualdez. Pero ano nga ba ang komento ni Senator Marcolita? Sige, panoorin natin, mga kababayan. Pagkatapos ang sinasabi nila ngayon, 284 congressmen. Ay, nako! Yan na naman. Super majority. Ano daw po ngayon sa Kamara de Representante ang nangyayari? So, super majority tama nga ako, 284 na daw po yung nag-sign ng kanilang suporta para kay Tambi Martin Romualdez. Wow, sana all nagkakaisa. Sana persa na ang mga magnanakaw. Nagkakaisa na raw sila at nagsasanib-sanib puwersa para mapanatili sa posisyon. Bakit naman? Nagsabi, bakit naman? Oo. Bakit naman kagad naman nagpahayag ng pagsuporta naman ang bawat isa sa kanila? Wala daw pong pakinabang yon, Sen. Wala. Wala. Nagkasundo-sundulan daw sila. Nagkasundo-sundo Naniwala ka naman doon. Ayun. Kung ako'y naniwala, ay doon sila nagkamali. Tanungin mo ako. Kayo po, naniwala ba kayo doon? Hindi. Yun lang, mga kababayan po natin. Mukhang hindi naniniwala po itong Senator Marcolita na walang pinag-uusapan at basta-basta na lang sila nagkakasundo. Kasi kung may mas nakakilala po dito sa mga kongresistang ito, ay walang iba kundi Senator Marcolita dahil matagal niya po itong nakasama, halos 2 dekada po, no, na nakasama ni Senator Marcolita itong mga kongresista na ito na nagsasabing nagpapahayag ngayon ng suporta kay Martin Romualdez. Kaya tanong po natin sa magkanong kadahilanan. At ngayon pa lang, mga kababayan po natin, bakit ganun sila na lang pagbigay ng protection kay Martin Romualdez? Kasi alam nyo, mga kababayan, ang ikababagsak ni Martin Romualdez ay ikababagsak din nitong mga kongresista na kasabwat niya po, lalong-lalo na sa impeachment na ginawa kay Vice President Sara. Actually, nantay po natin, mga kababayan, na pangalanan po ni Toby Chanco kung sino-sino po talaga itong mga kongresista na nakatanggap na. Dahil marami pa umano sa mga kongresista ang hindi pa nakatanggap. At yung hindi nakatanggap, inaantay din po natin na sila po ay mag-speak up. So sabihin po nila kung ano talaga yung pinag-uusapan. So, at alam ko, no, hantong sa mga ganyang klaseng mga revelasyon, pagkakanta, paglalaglagan, kapag tagilid na sila, no, at kailangan na nilang pumili, at kailangan na nila, no, hanapin, pumanig doon sa mga kampo na alam nila na sila ay mananalo. Dahil kung dito kay Martin Romualdez, palubog na. Tingnan nyo po, mga kababayan po natin. Magkano na lang po ba, or ilan na lang, no, by numbers, no, yung numbers na nakukuha ni Martin Romualdez. For example, sa presidential survey, ayan, okay? So,
paano natin, palinawin natin, okay? So sa mga presidential survey, mga kababayan po natin, ayan. So hopefully nakikita nyo po, no, mga kababayan natin. So si Martin Romualdez ay nakakuha na lang po yan ng 6% for 2028 presidential referential survey. Si BP Sara, 29%. And si Lino Robredo, mas mataas pa nga, no? 21%. Si Bongo is 15%. 11%. Itong si Rapitol po, undecided, no? Is 11%. And Martin Romualdez is 6% lang. Si Escudero is 3%. Robin Padilla is 3%. Napakalayo. Ikukumpara po natin yung kanilang mga numero kumpara po kay Vice President Sara. Na talagang makikita natin na mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Dahil talagang totoo naman na nagtatrabaho. Unlike po kay Marcos Jr. na puro lang salita ng salita, no? At budol naman ang totoong nangyayari ngayon sa ating bansa. And si Martin Romualdez, di ba? Nakita natin, napakagaling magsalita. Pero wala po talaga sa gawa. At kita natin ngayon, no? Napakalaking pondo po ang nawawala at hindi natin alam kung sino ang nabibigyan nitong ayuda na sinasabi po nila. Kaya siguro sila nanalo dahil po sa ayuda pa rin. Pero at least, no? Marami po yung nababagsak ng mga Duterte. Marami po yung nababagsak ni Vice President Sara dahil sa pangangampanya din po at pagsusuporta ni Vice President Sara sa mga taong naninindigan kagaya ni Congressman Marcolita at now Senator-elect Marcolita and Amy Marcos, Senator Camille Villar, Senator Bongo, and Senator Bato, and Duterte. Nakita natin, napakalakas po yung boto na nakuha nila sa area ng Mindanao. At the same time, absentee voters sa OFW at sa mga local absentee voters natin. So, marami at kinakabahan po sila. Kaya ngayon, gano'n na lang po sila, no, katudo bigay ng proteksyon kay Martin Romualdez. And antayin po natin yung paglubog ng bangka. At titingnan natin kung sino talaga, no, yung makakasurvive dito at kung sino po yung maghahanap ng kakapitan pagdating ng tamang panahon. God is good. And antayin po natin yung reckoning. Itong sinasabi na bloodbath, nabakpakan talaga. And magsimula na po yan. Junto, excited na rin po ako, mga kababayan natin, no, na makipagdebate, makipagbardagulan sila kay Senator Marcolita. So, thank you. And yun po, pinagtatawanan lang po sila ni Marcolita. And hindi naniniwala si Congressman Marcolita na basta-basta na lang sila nagkasundo para magbigay ng suporta kay Martin Romualdez. Yun ang ating update. Maraming salamat and huwag kalimutan mag-like and share, mga kababayan. Maraming salamat sa inyo.